Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag subscriber ng mga boss. Tebes Camp, ready to face court to defend cases. Napauwi na, sinundo, napanood nyo siguro, sinundo na ng military plane ng Pilipinas si Tebes, no? Pakinggan natin ito. At mamaya nagbigay tayo reaction dito, no? Naman yan, inanunsyo ng Department of Justice na inaasahan darating sa Maynila si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. mamayang gabi. Nagpabalita at nagseservisyo sa DOJ, si Steve Raz. Steve! Yes, Tony, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nasa kustodiya ng otoridad ng Pilipinas si Teves matapos ang 2 taon. Ayon kay Rimulya, inaasahan lalapag sa Villamor Air Base sa Pasay City bandang alas 7 o alas 8 ng gabi ang military plane na sinasakyan ni Teves mula sa Timor-Leste kung saan siya inaresto. Tinitiyak naman ng DOJ ang kaligtasan ng pag-uwi ni Teves na nakatakdang humarap sa mga paratang laban sa kanya. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito at napasalamat tayo sa Panginoon. Ito na yung hinihintay namin na reckoning. At dapat yung harapin talaga ang mga charges right. At ito ay isang malaking hakbang patungo sa pagpapatupad ng hustisya sa atin. Ayon sa DOJ, pagdating ni Teves sa Pilipinas, ay dadalhin muna siya sa NBI para sumailalim sa booking at medical proceedings. Handa na rin anya ang isa sa mga pasilidad ng NBI na magiging pansamantalang detention facility ni Teves. Putikal. Ay, nako, daming pera kasi, no? Yan ang inaabot. Teves, kinumpirma rin ni Rimulya na agad na ihaharap sa korte si Teves para sa arraignment sa mga susunod na araw. Samantala, handa namang humarap sa korte ang kampo ni Teves. We are more than ready to defend him now that he is coming back to the Philippines, considering the weakness of the case of the prosecution na lahat po ng testigo laban kay Congressman Teves ay inatras na nila. Nananalig po kami na wala po siyang kasalanan. Kaserbisyo mo sa DOJ. Wala palang kasalanan, bakit tumakas? Ikaw talaga, Tupaksyo. Kung walang kasalanan, di sana nung pahinarap na, hindi pa sana natanggal sa pagiging congressman yung bata mo. Ay nako, Tupaksyo. Ngayon, mahina kung ano pinagsasabi mo. Ikaw talaga. Tuloy. DOJ Steve Raz para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Steve, Yes, pahabol ko lang na tanong, barang hindi ko rin ata narinig kanina. Sino ang mga sumundo kay dating Congressman Teves? Ito ba ay mga tauhan ng PNP o may kasamang NBI? Yes, Tony, ayon sa DOJ, nung kinumpirma rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, buo na ng team ang DOJ na kinabibiliangan nga yan ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at DOJ para sumundo nga doon kay Teves sa Timor-Leste. Actually, pabalik na ng Pilipinas. Okay, sige. So may mga kasamang mga kagawad, no? Nung ilang pa mga ahensyang binanggit mo. Alright, maraming salamat, Steve Raz. Ito pa isa, mga nagsisik ng asylum. Malamang susunod to si Harry Roque na to. Po, pinagbigyan tayo natin siyang makausap si Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice. Magandang gabi po, Yusek, at welcome po dito sa Johnson Ikwento Mo, si ating Amy Estareja po. Magandang gabi, Amy, at magandang gabi sa iyong tagapakinig at manunood. Opo, naku, Yusek, kasi pinag-uusapan na talaga, mainit na mainit ngayon itong napipintong pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque. So ano po ba ang latest patungkol dito? Meron ng warrant of arrest na in-issue ng korte kung saan nakabimbin yung kaso na trafficking. At yan ay gagamitin na para siya ay ma-aresto at madala sa korte. Opo. At kanina po may balita na makikipag-ugnayan na po ang DOJ o pinag-aaralan na makipag-ugnayan sa Interpol? Isang posibilidad naman yan, Amy. Ang isang anggulo kasing pwedeng tignan din ay yung trafficking in person na krimen ay isang krimen na isang magagamit kasi yan ay penalized sa Pilipinas at penalized din sa Netherlands.
At ang isa pang aspeto niyan ay maliban doon, pwedeng manghingi tayo ng extradition. Hindi lang kasi yung Interpol ang warrant of arrest ang pinag-uusapan dyan. Kasi kung Interpol lamang, ang role niyan ay para mahanap siya kung nasaan siya at arestuhin kung red notice ang hihingin. Pero yung extradition, yan ang anggulo na pwede siya mapabalik dito sa Pilipinas para harapin ang nakabibing kaso sa kanya. Ang Pilipinas kasi at ang Netherlands ay parehas na state parties. Tayo ay miyembro sa United Nations Convention on Transnational Crimes, no? At isa doon yung transnational crime na yan ay itong trafficking in person. So, sa kadahilan ng parehas na kaso na pwedeng magamit, yan ay pwedeng maging basehan para manghingi ng extradition ang Pilipinas sa Netherlands para ibalik si yung dating spokesperson Harry Roque. Legally, yun ang option na nandyan sa harap ng ating Department of Justice, ang ating gobyerno. Opo, lalo't na di ba, Yusek, tinanggihan ng the Netherlands yung hiling niya noon for asylum? Ba't kasi itong mga tao na to, no? Wala naman silang isinisigaw doon sa lugar na nangihingi sila ng asylum kung hindi wala silang kasalanan. Bakit? Gaya to si Roque, abogado to, magaling, Ba't di niya harapin yung kaso niya? Di ba? Bakit sila tumatakbo tapos asylum? Di ba, mga friend? Yung asylum ngayon nitong, malamang susunod din to si Roque, mga friend. Yung asylum ni Tevez, naging asylum home. Asylum home. Hindi na asylum. Malamang ganito ang mangyayari kay Harry Roque na to. Oo. Kasi ngak-ngak pa ng ngak-ngak to sa Netherlands, rally pa ng rally yung bangag ng bangag. Kung ang pagsasabi dito para nasisiraan ng bait. Di ba? Wala na talaga. Basta nadikit ka sa demonyo, kay Digong, yan ang lalabasan mo, no, mga friend. Si Topacio naman, yun nga, napakahina ka ng kaso. Napakahina pa ng kaso, ba't tumakbo yung kliyente mo? Bugok din, no? Ngayon, haharapin ninyo yung kaso kung kailan nayari na rito. Wala na yan, may hirapan yan. Ang daming pinatay. Sabi nga nitong si Justice Remulla, 13 yata ay namatay. Iba pa yung mga nasugatan doon sa Digamo massacre na yan. Diba? Yung anak naman ni Tevez, nakita nyo kanina, na kinidnap daw yung tatay niya. Paano kinidnap? Naka-televise talaga. Yung mga pinagsasabi itong mga ito. Nakaposa si Tevez. Pati yata sa paa, nakaposas parang kamay sa kapaa nakaposas. Hirap siya lumakad Kanina nakita ko. Nung dinadala na siya ro sa eroplano. Buhay talaga mga friend, di ba? Pag gumalaw, tama sinasabi ng mga ka-warriors, sila 3JCO, pag gumalaw na ang kamay ng Panginoon, harangan mo man yan ng di ba nga nangyari doon sa pinapanatin yung 10 Commandments, di ba? Napaka-powerful ni Pero, pero yung baston lang ni Moises ang tumapo sa kanya, di ba? Ganun lang yun. Si Goliath, ang laki-laki ni Goliath. Si David lang ang tumapo sa kanya. Kapirasong bato. Iba, mga friend. Panalig tayo sa Panginoon, mga friend. Yun lang po yan. Mga walang Diyos na ito mga to Oo. Ay, si nga pala, friend. Yung SOJ, Gibara. Ito ba, pagkwento na natin mga friend. Di ba nag-render sila ng resignation nila? Tapos, hindi naman lahat ng nag-render na resignation. Halos lahat sila nag-render na resignation. Pero na-retain si Bersamin, sila Justice Remulla, DILG Secretary, yung John Vic Remulla, na-retain sila. Kasi ini-evaluate daw yung kanilang performance. Kaya sila na-retain, di ba? Hindi naman lahat ng kanilang resignation natanggal. Yung iba nga
nalipat-lipat lang kung saan-saan di ba? Pero si Guevara, talagang pinalitan. Darlene Bernarabe yata, yung pumalit. Magaling din yung babae, Oo. Mamabatas na si Arnolfo Teves Jr. Yan po ay dahil banta na raw sa kanilang seguridad ang pananatili ni Teves doon. At live mula sa DOJ sa Maynila, nasa frontline ng balitan yan si Camille Samonte. Camille, may impormasyon na ba tayo sa mga oras na ito kung nasaan na itong si Teves? Ruth, lulan nga ng aeroplano ng ating Philippine Air Force itong si dating Congressman Arnie Teves pabalik dito sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, hindi pa nakakaalis yung aeroplano sa Timor-Leste pero inaasahan ang paglipad nito sa lalong madaling panahon. Nakaantabay na rin ng Department of Justice sa paglapag ni Teves kasunod nga ng pagpapadeport sa kanya ng Timor-Leste. Pinangunahan ni NBI Director Jaime Santiago ang transfer of custody ni Teves nang makalapag sila sa Timor-Leste pasado alas 12:30 Manila time. Mismong gobyerno na nga ng Timor-Leste ang naghayag na banta sa seguridad ng kanilang bansa ang pananatili ni Teves doon na nahaharap sa patong-patong na kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Boying Limulya, hindi magiging balakid ang inihaing petition for writ of habeas corpus sa deportation order laban kay Teves. Mas nananaig daw kasi umano ang executive function ng Timor-Leste na hindi dapat manatili doon ang isang undocumented foreigner na nahaharap sa kasong murder. Sa isang pahayag, iginiit ng spokesperson ng gobyerno ng Timor-Leste na ipade-deport nila si Teves dahil wala siyang valid visa at kanselado na ang kanyang Philippine passport. Maaari raw masira nito ang bilateral relations ng dalawang bansa at implikasyon nito sa internal security. Baka rin daw maliitin ng ibang bansa. Ganyan din ho mangyayari dyan kay Harry Roque, malamang. Isa nila pareha silang takas. Kumbaga sa fugitive na sila, dinideklara silang fugitive, di ba? Oo. Mas yata in the Netherlands kaysa sa dito Pero hintayin natin, malamang wala na rin yung pasaporte rin ni Harry Roque wala na rin value, di ba? Bansa ang kanilang aksyon para labanan ng transnational crime kung makikitang nagiging takbuhan ng mga nagtatagong individual ang Timor-Leste. Tiniyak naman ng DOJ na magiging patas sila at bibigyan ng due process si Teves. Siyempre, ganun din na maiisip ng The Netherlands. Ginagawa silang taguan ng mga pugante, nagsisik ng asylum. Kaya ngayon, asylum home ang balik sila ngayon dito sa home. Asylum home ang nangyari. Tuloy. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Remulla. May due process lahat yan. We even we assured the executive of Timor-Leste that we will do things as observing all the tenets of due process and fair play. Pinatay po 13 tao rito, kaya hindi ho ito basta-basta pinag-uusap. 13 tao nga naman yung namatay dyan sa Digamo massacre na yan. Garapal. At hindi ho ito ginagawang kampihan. Ang mahalaga po, yung mga pamilya na nawalan po ng mga mahal sa buhay, magkaroon ng hustisya. Ruth, oras na dumating na nga sa bansa itong si Teves, inaasahan na muli siyang haharap sa mga pagdinig sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya. Ruth? Camille, yung sabi mo nga kanina, nandun pa sa Timor-Leste yung aeroplano na lulan si Teves. May impormasyon ba ang DOJ kung sakali anong oras aalis o posibleng anong oras ang paglapag dito? Ruth, dun sa exact time nung arrival nung aeroplano, walang sinabi or binigay ang Department of Justice ukol dyan. Pero ang sinabi ni Justice Secretary Remulla sa katatapos lang na interview namin sa kanya bago tayo umere, posible na sa Villamor lumapag nga itong aeroplano at dahil nga military plane ito, posible rin na magkaroon pa ito ng refueling stop sa Davao. Kaya naman
Oras na dumating siya dito sa Villamor, dadalhin siya sa NBI para gawin yung tinatawag na booking procedure kung saan titignan yung kanyang pagkakakilanlan at titignan din yung kanyang kalusugan. Sinabi rin ni Justice Secretary Remulla na posible na ang kanyang cost... Puta, patay ka, Tevez ka, ha? Wala yatang aircon doon sa kutig. Sanay sa aircon to si Tevez nito eh. Bilyonaryo din to eh. O di ba mga friend? Parang kibuloy din. Tingnan mo inaabot nitong mga kampo nito, no. Pero yun nga, baka kakanta pa ito ng ano. I know, I said that I was leaving, ha. Puti kayo. Yung naabot nyo. Ay balik tayo kay ano, kay Just Kikibara, no. Ibig sabihin, kaya siya, di ba, yung mga nag-submit ng resignation, yung iba na-retain, kagaya nga nila. Si General Torre, naging PNP chief na si General Torre, dapat lang naman, di ba, mga friend? Nang huli ng kriminal si General Torre, si Kibulog, at saka si Digong. Kaya nararapat lang na siya maging PNP chief. Hindi kagaya ni Bato, putik yan. Ginawang PNP chief. Bakit hindi siya gagawin PNP chief? Kampon nga siya ni Digong. Bukod sa PNP chief, ginawa pa siya senador ni Digong. Muntik pa ang ginawang presidente ni Digong yan eh. Diba? Nung kasalukuyang nagkakagulo sila, hindi nila alam kung ano gagawin nila dahil gusto nila, ayaw nila umad sa pwesto. Bato, presidente ka. File si Bato. Mamaya, Bato, atras ka dyan. Kami naman ni Bongo. Bongo, tayo. File tayo. Presidente ka, ako, Vice President. Gulong-gulo utak ni Digong noong mga panahon na yun. Dahil ito nga, alam niya na baka mangyari itong mga iniisip niya na masingil siya sa mga kawalang yaang ginawa niya sa bansang Pilipinas. So, nangyari naman. No? Ay, yung ano nga pala mga pre, no? Gumagalaw pala yung pinail na kaso ng NBI dito kay Sara Duterte, no? Hindi lang natin alam kung ano magiging desisyon ng NBI, ng Department of Justice dito. Nagkaroon na pala ng sagutan o yung mga papel sa papel si Sara Duterte. Yun nga, pinadidismiss ni Sara Duterte yung pinail na kaso ng NBI. Magkakaalaman tayo dyan. Kung karapat dapat talagang ma-retain si Justice Remulla, di ba? Alangan naman. Ang kasong ipinail ay grave threat dahil nga pinapapatay si Bongbong at saka yung asawa sa kasi tapos sasabihin ng Department of Justice na dismiss kasi lack of probable cause, di ba? Parang ginawa doon sa kay Franz Castro noon panahon ni Digong, di ba? Yan ang magkakaalaman diyan. Dapat kasi impeachment na, wala yan. Kaya pang sabihin niyo, maraming mga pre kung ano-ano pangalan naman lumabas, putik. Joke no, meron pang Marian Rivera, meron pa yung mga senador. UP College of Law Dean Darlene Berberabe as the new Solicitor General. UP College of Dean pala ng UP College of Law to, Darlene Berberabe, pinalit kay Guevara, no mga friend. Berberabe takes over from Menardo Guevara, who submitted his courtesy resignation as part of a major revamp in the Marcos cabinet. Berberabe was president of the Pag-ibig Fund during the Aquino administration. She has also been recognized as an outstanding CEO in Asia for playing key roles in several private firms. Meanwhile, Guevara says he is happy for Berberabe. He adds he expects Berberabe to do well as Solicitor General because of her impressive management background and as a top-caliber lawyer. Guevara also hinted at going back to a peaceful private life. Berberabe's appointment expected to be taken up in a palace briefing at 2 this afternoon. The Justice Department has begun preparing for the return of former House lawmaker Arnolfo Teves Jr. following his... Ibig sabihin mga friend, sa evaluation nitong si Guevara, karapat dapat talaga na siyang palitan. Kaya, hindi kagaya nila Justice Remulla na na-retain sila.
Bersamin, na-retain sila. Pero si Guevara, kumbaga sa grade, para kay PBBM, baksak. Kaya dapat na siyang i-drop. Pero sabi niya, pa-private life na lang siya. No? Pero, matagal. Naka3 taon siya. Si Guevara, bilang isang palpak na estudyante. Okay? Hindi naman siya, kung di siya palpak, di naman siya. Tapalitan ba siya? Di ba? Ang tagal ng pang-amoy ni PBBM sa mga palpak na nakapaligid sa kanya. Di ba? Yun ang problema mga friend. Kaya pag pinapanood ko si Secretary Ronald Llamas, talaga namang kaya po. Hindi niya mapuri-puri. Yung galaw ni PBBM. No? Lalo-lalo na si Toby Chanco, yung kanina, yun ang topic nila ni Christian Esguerra, palpak yung naging parang political niya, leader niya si Toby Chanco. Bakit nga di papalpak? Matake mong, ewan, kung anong nangyari sa mga yan. Administration candidate, nangatalo. Anyway, talagang ganun na yan. Sila Ramon Revilla, si Bong Revilla naman yung natalo. Puro mga talagang panpa. Kumbaga sa Madyong, panapon din, di ba? Pero yun nga, para mag number 1 si Bongo, tsaka itong number 3 to si Bato, pero matagal pa rin, mga friend. Anong klaseng si Bato dapat na na yan tagal ng ICC. Bagay, matagal pa yung sinasabi ko, hanggang December pa, di ba? Talagang napakalakas niya pag hindi siya na-aresto ng ICC, di ba mga friend? Mag-collab na tayo, makarami na ho tayo. Yung pagkakapalito kay Guevara, matagal. Pwede naman pala siyang tagalin. Pero yun nga ayaw niyang trabaho niya, ipagtanggol ang gobyerno. Ayaw niyang ipagtanggol ang gobyerno. Siya pa yung kumukostyon sa pagkaka-acquit ni Senator Laila de Lima doon sa kanyang pangatlong kaso. Siya pa yung talagang, kumbaga, batang digong siya. Mantakin mo, batang digong ka, nakapag sumweldo ka pa na sumweldo sa gobyerno ni Marco, dito sa gobyerno ng Pilipinas na. Wala ka namang ginawa. Diba mga friend? Pero sana gumanda, may 3 taon pa naman to si PBBM para madispatcha itong mga basura na iniwan ni Digong. No mga friend? Hindi basta basura yan, talagang grabe. Talagang pag mga abogado, makapagsalita, mahina ebidensya. Talaga ito pasyo ito, mahina ebidensya. Ba't tumatakbo? Si Harry Roque, ganun din. Pinopersecute daw siya. Ikaw itong daldal ng daldal. Ewan ko, mga kampo ni Digong. Grabe. Kulab na tayo, mga friend. Marami na rin tayo natalakay, di ba? Yun nga, yung pinakamalupit, yun kay Guevara. Yung iba na-retain, pero si Guevara, baksak. Ganun lang yun. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Piling paawa, paano yung mga pinatay? Dapat isunod na ang manhunt kay Bantag. Yun nga, yung Bantag mahina sa meron si Bantag at hindi nyo makakita dito lang sa Pilipinas. Baka nandun lang yan sa kampo ni Digong. Batang Digong yan, di ba? Rick Panoy, shout out. Kung walang kasalanan yan, hindi yan tatakas. Parehas ni Roque, tumakas din. Backdoor. Di ba? Problema, lakas nila. Nakapag-backdoor pa sila, no? Kalat ni Baya, good evening Kasani. Walang patumpik-tumpik. Labay tibahin mo, mga tanga. Yung Kasani, hala. Bomba. God bless your family. God bless Kalat niya. Federico Mandaco. Sana nanlaban siya para tapos na. Paano kinidnap nabidyohan pa nga nung anak ang kidnap. Yung sinakluban ng black plastic bag tapos
pinukpok pa sa ulo, tapos sa opisina pa ng Prime Minister dinala, nasaan ang kidnapping doon? Ang gago, bobo. Rolando Resco, sabi mo lang yun, dapat lang naharapin niya kaso sa korte ng Pinas. Totoo. Whiskey, shoutout. Oras na para harapin ni Tevez ang consequences ng ginawa niya. Diba? Kayang-kaya nito Pasio ipanalo yan. Huwag ka. Ano ba naman ito Pasio to? Nahuli na ikaw, di haharapin na namin yung kaso. Wala naman ka. Wala kang kwenta-kwenta na kaso. Putik ka. Serapin Divina, shout out. Si Bantag dapat mahuli din. Bago na ang PMP chip, baka sakali. Sumagot si David Allen Mendoza. Malapit na po, kailangan ni BBM na yan. BBM yan si Bantag para tumaas ang rating niya, para din malutas kung sakasakali ang pagpaslang kay Kapersi. Maraming ikakanta yan. Ako hindi ako niniwalang yan eh. Kasi nga sa paulit-ulit, diba? Yung Bantag na yan, dessert lang ni Percy Lapid yan. Ang main dish ni Percy Lapid, ni Kapersi, si Digong. Sherry Jaser, shout out. Ang mga kasamaan ay may hangganan. Si God na ang huhusga para sa kanila. Balang araw at ngayon na ang araw na yun, Karoks. Mahirap talagang maging sakim sa kapangyarihan. Bakit yumaman kayo ng gusto? Mga Tevez, anong magic ang ginawa ninyo? Yun nga. Si Harry Roque lang, tingnan mo. Mundo Cheng, shout out ha. Pre, dapat lang, nawala ng number game, dapat magigilty ang akusado sa dami ng ebidensya. Hindi yun paramihan ng mga kampi o kasabwat sa mga pagnanakaw. Yun nga problema anong klaseng Senado yan, oo. Sumagot si Glenda Deo, sapat lang nasagutin niya ang paratang sa kanya. Matatag din siya nagtago. Diba? Matagal din siyang nagtago, diba? Yannick Ordobe, shout out. Expired na kasi ang lagay niya. Ganyan, aresto. Ganyan ang aresto, bit-bit agad, wala nang daming satsat. Totoo, diba? Pati yung abogado niya, nakaakap si Tevez sa abogado niya, putik yan. Takot na takot si Tevez, yari ka boy. Pero magaling ka naman sumayaw, di ba? Tsaka kung may nalalaman ka, may mga nalalaman ka pa, kanta mo na. Yannick Ordobes, expired na kasi ang lagay niya. Ganyan, aresto, bit-bit agad. Wala, nabasa ko na to. Whiskey do. Parang sugal mo lang, mister. 80% of the time, you will lose. Mundo Cheng Ilot Isa lang ang solusyon dyan sa nagbibigay sakit ng ulo sa bansa. Itumba na ang lahing Duterte. Bakit pinagtatagal pa? Isama na rin yung mga tutang magnanakaw din. Diba? Hindi nga nila matumba-tumba David Allen Mendoza. Karoks, kidnap daw po sabi ng anak ni Tevez, pero mukhang mga pulis ng Timor-Leste ang kumuha. Dapat lang po yan kasi canceled na ang passport niyan. Canceled na passport niya si Tevez, kaya illegal alien yan sa Timor-Leste. Diba? Mundo Cheng ulit Bakit naman itong batas natin masyadong malalambot sa mga taong ma-impluwensya? Kung ikukumpara mo sa mga taong pangkaraniwan, bakit hindi ba kami taxpayer at Pilipino? Yun nga Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Reality, kapag mahirap, kill. Kapag may power, naka-jet plane patungong dahig. Tapos kidnap. Kapag mayaman, tago-tago, kuha ng ex-justice para magtanggol. Tapos dumating ang time na arestuhin. Magpapaawa, kidnapping na naman. Napuno na kami ng paawa effect nyo. Lord, tunay po kayo, makapangyarihan sa lahat. Unti-unting makakamit din ang kaayusan ng ating bansang Pilipinas. Sana nga anak. Mundo Cheng
Hanggang nariyan pa si Comelec Garcia, wala tayong matitinong politiko na manunungkulan sa gobyerno nang dahil kay Garcia. Divina Magtuloy, shout out. Hay nako, si Bantag, mahihirapan silang makita yan. Namundok yan na yan dito sa Baguio. Yan, protektado ba ng Baguio? Marilo pa biyan nito. Lagot na si Bantag kay PNP Chief na si General Torre. Mahuli ka din para mabigyan ng katarungan si Kapersi. O, diba? Kung huli nila, kung nasa ilalim, maraming underground, nakita mo naman si Kibulog, nasa underground, di ba? Kita mo ba yung, Friend Mundo, yung kingdom ni Kibulog? Puta, anak ng kamote. Kung di lang tinuro si Kibulog ni Duterte, hindi mahuli. Diba? Mundo Cheng ito. Sa akin palagay, mas may matinong pag-iisip itong mga taong grasa o di kaya yung mga taong hamog kaysa sa mga Duterteng lahi. Totoo, parehas tayo. Ha? Mundo Cheng ulit. Sana naman, General Torre, isunod mo na si Bantag. Ha? Nung pa sinasabi ng Department of Justice na alam na nila kung nasaan, buti ko. Hindi nila mahuli-huli. Mundo ulit. Ewan ko ba kung bakit pinapaniwalaan ang mga fake na survey yan. Ang unang nang lalason sa isipan ng mga tanga at bobong mga kababayan natin na mas marami pa sa matitinong tao sa Pinas. Dapat lang nabuwagin ang lahat ng survey. Totoo yan, friend. Lalo na yung Police Asia. Putik yan. Klase yan. Dapat yan. Anong klaseng katangahan naman pinaniwalaan? Pero pinag-uusapan pa rin yung mga survey na yan, puta. Ano ka? Klaseng survey, puta. Gago. Ini-interview pa, lalo yung sa Police Asia, parating ini-interview. Bakit ikaganito? Isipin mo, yung trust rating ni PBBM, baksak na baksak. Tapos itong si Sara Duterte, wala namang ginagawa kung hindi mang mirwisyo. 50%. Tapos si Duterte na kaso crimes against humanity, 63%. Puta, hindi nahihiya itong Police Asia na to, sa totoo lang. Anong klase yan? Pero ganda nung vlog ni Atty. Claire Castro kahapon, ha? Gabi. Ito palang Police Asia na ito, kasangkapan ng mga Duterte ito, Pero Atty. Claire, ba't wala bang magawa ang gobyerno ni BBM dyan sa Police Asia na yan para huminto na yan? Ha? Ginagago niya ng tao. Kasi kinumpara ni Atty. Claire yung mga survey nito Police Asia sa mga ibang nagsusurvey. Malayong-malayo. Oo. Nadi Paredes, shout out. All over the world, help your father. Your father is a killer. He is not a victim. Diba? Nga, tumatawag pa yung anak ni Tevez. All over the world. Tanga. Mundo Cheng ulit. Hoy, kayong mga fake survey na mga nagbabalita ng mga fake news, wag naman sana ninyong samantalahin ang mga katangahan at mga kabubuhan ng inyong kababayan sa panglalason sa kanilang kaisipan. May karma yan. Di ba? Alam mo yan, mga hype na yan. Hindi naniwala sa karma yung mga hype na yan. Basta kumikita sila ng malaking pera. Ang yan. Mundo Cheng ulit. Lahat ng squatter sa buong Pinas ay isa na yan. Sindikato nila laging pagbibigyan ng libreng lokasyon sa lupa para sa kanila ay ibebenta nila at babalik uli para mag-squat uli. Yun nga. Meron mga ganyan Ang trabaho nila mundo yan They are professional. Professional squatter. Okay na. Nadi Perez ulit Wala daw may pumapansin kay Sara Baliw sa Qatar Mall. Pabula nila dinudumog. Hindi naman daw walang tao. Bodyguard lang niyang marami. Ramon Valencia, shout out. Bossing, sino kaya susunod na tinatawag? Sigurado magagalit na naman ng mga DDS niyan. Si Harry Roque malamang yan. 3JCO po. Sino pa di Lord of the Ring? Friend Shervin sa Peda, shout out.
Christian Sen, July 7, Alcantara, shoutout sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shoutout. Eman Escalona, nak, shoutout. Pastor Jun Lagon, my friend. Sabi ni Friend Shervin. Gandang gabi dyan po sa inyong bayan, Isabela. Yung pong basya ng Team Tedeli, bumabalandra na naman. Makikihalo kay Ube. Sa kagimbal-gimbal na topic ko po today sa Rocks. Masasabi ko po dyan, ang masasabi ko po dyan kay Tibe. Anong Tibe? Tebes? Mabuti sa nga sa'yo at yawa ka, may patago-tago at patakas-takas ka pa kasing nalalaman na damontres ka. Di ba sabi nga ni Sir Rocks, sa batas ng tao, makakatakas ka, pero sa batas ni Lord, pahinog ka. God moves in a very mysterious way. Ito na ang araw na itinalaga ni Lord sa iyo, Mr. Tibe. Tebes? Anong Tibe? Alam mo yung Tibe? Yung ayoko sabihin yan. Kahit gabundok man ang kayamanan ninyo ng buong angkan nyo, ang malamang si Peryong at Dagul ang makakatabi mo sa higaan na matagal nang nananabik sa iyo. Wala, friend. Hari yan pagdating sa loob niyan. Dahil pera yan. Yan kasi ang talamak na sakit ng lahat ng talamak na pagkaputik na pulpul na politiko sa atin, Sir Rox. Pagkatapos limasin lahat ang kaban ng bayan kapag naging kriminal, tatakas at magbubuhay hari sa ibang bayan. At akala nila wala nang katapusan. Lahat ng bagay pwede lang mabili ng salapi na galing sa pagnanakaw na pinagpawisan ang hirap dugo ni Juan de la Cruz. Yan si Shoki, ayan nga, siya susunod niyan, friend. Isa pa yan. Naku, talaga namang nakakapanggigil po sila ng kirot ng Rayuma, Sir Rox. Ang napakabantot at sobra pong bulok pong sistema ng kurakot-hakot sa halos puro mga magigiting na mandurukot ang na-appoint at nagpapasa po sa ating gobyerno. Kaya ang labas, puro pupugante ang mga pisting yawa. Susmiyo, Sir Rox, lagi po tayong laban. Lagi po tayong laman ng balita sa pinag-uusapan po sa buong mundo. Sino pa nga? Pero puro po tungkol sa kahihiyan. Tama ka dyan, Tia Delica. Wala na pong katapusan, Sir Rox. Lagi na lang pong boljak at kahihiyan ang inaabot po natin dahil sa magmula po sa itaas hanggang pababa, Sir Rox. Hindi ko po nilalahat, pero mabibilang mo po sa daliri ang matitino. Sinabi mo pa. At kung sino pa po yung matino at may pusong magbingkod, kulelat po palagi sa kangkungan, Sir Rox. Yun nga, kasi tapalan po palagi ng pera ang labanan. Kaya nga, ang labas po natin, Sir Rox, pahinog po ng bukol palagi dahil po sa mga buwisit at pisting yawa ng mga kriminal, mga leche, kinam. Ay nako. Mga buwisit, impong basyang lalayas po muna at mag-aalis po ng topak sa utak sa inyo pong lahat. Tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot. Makulit ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Ingat kayong lahat dyan. Puti ka pa nga dyan. Wala ka dito Pero take care ka rin dyan, my friend. Joselito Mabait, shout out Ferdinand San Juan, good evening po, Karox. Karox, wala na tayong balita kay Bantag. Bakit? At ano kaya? Nananahimik o baka pinatahimik na? Walang impormasyon ang PNP. Yan ang malungkot para sa katarungan kay Ka-Percy Lapido. Pero Ferdinand, andyan pa si Ka-Percy at nanonood pa rin yan. Hindi yan aalis. Lahat itong mga itong nangyayari na ito dating nasabi na yung Ka-Percy, di ba? JNL, shoutout. Sir Rox, si Bantag, kaya di nahuhuli kasi di naman talaga hinahanap. Ayan. Di pa siya priority now. Pero pag may go signal na, kadaling mahuli yan. Pinababayaran muna siya ngayon. Pinababayaan muna siya ngayon. Pag kailangan na siya, yun, hahatingin na siya ni Torre. Sana nga, JNL ka. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, sir. Siguro tama lang na ginawa ng pag-aresto dyan kay Tebe sa Timor. Kasi may kaso naman siya dito sa ating bansa. At matindi, ang daming pinatay nila.
Akala nila above the law sila, na basta nila nilusob ang isang bahay at pagpapatayin lahat kasama ang isang gobernador. Wow ha. Mas lalo na siguro ang isang ordinaryong tao sa kanila. Siguro parang ipis lang sa kanila. Justice must prevail. Sinabi mo pa, Elizabeth. Tama lang na sabihin karma lang yan sa kanila. At kumilos ang tama ang mga kinauulan dyan. Hindi nasilaw sa kinang ng pera ang mga taga dyan. O, diba? Elizabeth ulit, oh. Sir Rox, nagtataka din ako dyan sa impeachment na yan. Bakit 9 lang ang senador ang mag-aakwit kay Sara? Eh, okay na. At mas marami naman ang boboto ng ma-impeach siya, diba? Kung sakali, ewan, parang mali yung batas na yan. Mali talaga. Halos mga batas, puro mali. Ang gulo, parang matalinong bobo gumawa ng sistema na yan. Diyan sa impeachment. Hay, ewan. Nabi mo pa, matalinong bobo ba kami? Maraming ganyan. Ted, shout out, Ted. Ito naman to si Ted. Ang pagkakaiba ng dalawa, si Tevez at Bantag. Si Tevez ay sa Timor-Leste nagtatago. At siya ay merong visa at passport. Oras na kansilahin ng gobyerno ang Pilipinas ang visa at passport, siya ay magiging illegal immigrant sa bansang pagtataguan niya at mahaharap sa deportation tulad ng nangyari ngayon. Susunduin ka pa ng eroplano, libre pamasahe kahit tambak ang kanyang pera. Si Bantag, di na kailangan ng passport at visa dahil dito nagtatago sa Pilipinas. Walang makakansila sa kanya. Basta may panglagay, ayos ang boto-boto. Kaya hindi mahuhuli. Paminsan-minsan nakikita daw sa publiko. Pero sino ang huhuli? May resibo yata yan. May resibo yata yan. Bayad. Diba? Yun yung sabi ko. Pag nakita siya, kita mo ba ako? Magkano ka? Para mabulag ka, ha? K54254, shoutout na. Si Tevez, kinaladkad na lang. Yun nga. Parang ano yun, ha? 3J Show, sumagot. Deserve ni Tevez yun, diba? Kalat niyo. Kaya, Nax, sa wakas, nahuli din si paring Arnie. Kayang-kayang mo yan, paring Arnie. Pera lang ang katapat ng mga ungas na yan. Patay tayo dyan. Ito na naman to si Kalat ni. Sigurado na absuelto ka na naman sa kaso mo. Hala, sampalin mo ang paldo-paldong pera nang mapakawalan ka na. Si paring Arnie lang ang malakas at matibay. Mabuhay ka. Patay tayo dyan, Kalat ni. Mukhang di na siya lulusot yung kumpare mo. Ano naman si Kalat? Love. Si Sara May Love lang ang malakas. Maalindog, matapang at maganda. Di nila kaya ang power ni Sara May Love. Nagsasayang lang sila ng pera at panahon. Ang Senado at impeachment na yan. Planchado at areglado na. Acquitted na si Sara May Love. Sara May Love, ikaw na. At love na love kita. Patay tayo dyan, Kalat ni ka. Babanatan ka ng asawa niya. Ba't ba, Sara May Love, ayaw mong gamitin yung apelyido ng Carpio? Ha? Kinakahiya ba yung Carpio? Ha? Ted ulit, Binubudol lang kayo. Binubudol lang kaya tayo nitong si Budol-Budol man. Pinag-resign daw ang mga kabinete niya. Pero ang nakita natin, palipat-lipat lang ng opisina. Mahilig lang siguro ito na mabango. Oy, Budol-Budol man. Kung kurap. Sa gagawin mo ng PNP Chief si General Torre para mahuli na si Bantag. Ginawa na natin. Leo Preno Lanesa, shout out. Tanungin kay Magalong kung nasaan si Bantag. Alam ba ni Magalong? Leo Preno Lanesa ulit to. Gawing Netherlands Ambassador si General Torre. Hindi, PNP Chief na siya. Kalat ni ulit to. Lord, yan na ba ang sinasabi ko ngayon? Nyo lang naalala si Lord na magkahulihan na. Et nyo, retarded. Lahat talaga tong si paring Arnie. Mga ungasis. Ha?
Rolando Edralin, shout out. Baka na may sikretong usapan na si Bantag at ang gobyerno na inguso na si Digonggong na siya ang mismong nagpatira kay Kaper Silapid kaya hindi na masyadong interesado na mahuli dahil nakakulong na rin si Duterte Digonggong sa ICC forever. Alalahanin, lespo din si Bantag at ayaw ding makulong. Ibig sabihin, less guilty siya sa principal na si Digonggong. Simpleng logic. Nga rin ang nasa isip ko, Rolando. Pero, Perly Pulido, shout out. Parley Pulido. Ma-deport si Tevez at kung si Bantag maaresto, susunod sila BP Sara, Batog, Bongo at aresto sa ICC. Malaking accomplishment na. Malaking accomplishment na yan, PBBM. Diyan si PBBM babawi sa dami na niyang kapalpakan. Patay tayo dyan. Imelda Go, shout out. Is Bantag still alive? Yun ang tanong. Ruben Lantin, shout out. Ang galing ng Timor Police kahit may Supreme Court decision. Lisa Cruz, shout out. Sa panahon ngayon, palasak ang salitang kidnap at justice. Jenny Mina, shout out. Ngayon pag may inaresto, sasabihin kinidnap. Kaya gagong mga ulo. 3JCO po. Oy, Sir Rox, huwag mong tinatanong kung pera ba ni beautiful and sexy Sara. According to kalat ni Areiko, nabilaukan ako. For information, Sir Rox, ang pera ni Sara, pera niya. Ang pera ng bayan, pera din niya. Kaya wag tayong magtanong. Magtanong pa. Yun nga lahat pera na. Ay. 3JC Pilit. Ako, Sir Rox, malakas ang sense ko na hindi ma-approve yung asylum ek ni Haring Roque sa Netherlands. Kaya pag hindi pa kusang umuwi si Roque, baka maging stateless attorney siya. Saan siya tatakbo kung pati passport niya ma-revoke? Yan ang magandang mangyayari. Nangyayari na. Mistisang Bango, shout out na ka. Ngayong nahuli si Tevez, lalong kakabahan si Roque kasi pinagmamalaki niya na hindi raw nahuli si Tevez. Di mas lalong hindi siya mahuli. Bago raw siya mahuli, huliin daw muna si Tevez. Kaya Roqueng bakla, maghanda ka na at malapit ka ng flight mo pauwi ng Pinas. Mistisang Bango ulit ito. Good evening po tayo. Ngayon lang po ako nakakinig sa vlog niyo while making the family dinner. Talking about Tevez, matagal nang wanted yan dito sa Pinas. Kaya naman nakipag-cooperate na ang Timor-Leste sa government natin. Siyempre, hindi naman huhulihin yan kung walang warrant sa gobyerno natin. Sa pagkakaalam ko, gusto rin kasi ng Timor-Leste na maging member ng ASEAN. Kaya nakipag-cooperate sila. More power po tayo. Yun nga nangyari na 3JCO po. Sir Rox, congrats, meron na tayong bagong PNP chief. Walang iba kundi si General Torre. Ang gaganda yata ng mga balita ngayon. Si Tevez, pauwi na sa Pinas. Ngayon naman si General Torre ang bagong PNP chief. Palagay ko meron pang ibang good news. Antay lang tayo konti. Palagay ko meron pang isang good news. Si Bato na kaya ang mahuhuli. Sana nga. Malamang. Donald Ato Ginyawan, shout out. Ay gago. Nabanggit-banggit ko pa tong hayop na to. Basher pala. Bugok. Hindi ka naman mababasa. Diba? Tanga-tanga ka Mamaya buburahin na kita dito. Meron mga nakakapasok na tanga. Federico Mandaco. Kahit ako duda rin akong hindi makukonbikya si Sara. Hindi lang dahil sa numbers game, kundi dahil na rin sa maling panindigan ni PBBM.
tungkol sa impeachment. Inuulit na naman niya, tutol siya diyan sa impeachment. Kaya paano maninindigan yung ibang senador? Alam nilang yung mismong presidente ayaw. Yun na nga, Federico. Yun din ang sinasabi nila Christian Esguerra. Maliban na lang kung kabaligtaran ang ibig niyang sabihin dahil hindi magandang tingnan kung hayagan niyang sumuporta dyan. Kagaya ni ex-President Noynoy sa impeachment ni Supreme Court Justice Corona. Alam naman ng mga Pilipino kung ano ang papel niya dyan. Sorry for ex-President Noynoy. Rest in peace po. Federico Mandacolet. Next in line na si Haring Roque na maaaresto. Antayin natin paano siya umiyak sa loob ng kulungan. Totoo yan. Yan sasabi ko eh. 3J Show ulit oh. Paano ba yan, Sir Rox? Ipapadeport pala si Tevez sa Timor-Leste. Wow, libre yung pamasahe ni Tevez pauwi ng Pinas. Teka, kung madeport si Tevez, saan siya didiretso? Yun nga, sa Villamor, tapos sa MBI. Sa bahay niya o sa kulungan? Sa kulungan. Kung kulungan naman, saan? Sa NBI, Camp Crame City Jail o saan ba? Sa NBI daw. O baka naman sa Congress makakulong. Ay, ewan ko naman. Sa NBI daw. John Sanchez, shout out. Forecast naman po kung sino ang susunod. O, yun nga. Ako, ang alam ko siya si Haring Roque. Other way around, baka si Bato. John Biloso, shout out. Yung impeachment na yan, drama lang. Pagsasayang lang ng pera ng bayan, kaya malakas ang loob at kampante na yan si Pusit. Marami siyang aso dyan sa Senado. At magkakahul at mahaharang ang mga ibabato kay Inday Tambalustay. Sinabi mo pa. Noel Binalangbag. Noel Binalangbang. Shout out. Maalala, digong style din ng kidnap daw. Naka-video pa nga, sabihin niyo kidnap. Ang totoong kidnap, missing. May tatawag na lang na ipapatubos. Yan ang totoong kidnap. Mga bobong kriminal na pamilya. Totoo yan, Noel. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. John Dimango. Mission accomplished mga boss, no? Hanggang bukas po muli. Oo, maganda ho topic natin bukas. Oo. Ay nako. Pera nga naman. Si Amy, topic natin bukas. Si Amy haba na baba, mga friend. Topic ko sana rin yung yun eh. Marami na ho tayo naging topic. Si Bantag. Si Tevez. Si Haring Roque. Si Guevara. O diba? Yung Guevara kakahiya yan Yung iba na-retain, ikaw baksak. Magandang gawin po mga boss. God bless. Pero mahina ang pangamoy ni PBBM. Matagal na niya dapat nung pasinibak yan. Diba? God bless.